thieves on the right and left side of the Lord Jesus Christ. Yan po yung mga magnanakaw na nasa kanan at kaliwa ng Panginoong Hesus, na kung saan ay sila sa panahong ito ay nasilya elektrika. At yan pong tagpong yan ay lugar ng kung saan binibitay ang mga brutal, mga kriminal, mga sabi ng lipunan ay pusakal na makasalanan. Yung isa ay nagsalita na alam natin na ba't hindi daw siya alpasan. At saka yung isang kasama at ang Panginoong Hesus, kung ikaw ang Kristo, pero sinaway siya ng nasa kaliwa na sabi ko, gano'n hindi pa ngayon takot. Ay tayo ay marapat lang ipakot dahil tayo makasalanan, pero ang Panginoon ay walang kasalanan. Kaya sabi niya, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. At sabi ng Panginoon, banda-banda riyan, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi po gano'n na sabi. Ngayon din. Alam mo, ang kaligtasan instant. Ano ho? Kaya mali yung yung process ang kaligtasan. Hindi ho. Ang kaligtasan ay ngayon din. Ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Sabi ng iba, ay paano mamamatay na siya? O di mas lamang ka, buhay ka pa. Kung tutuusin, di nga? Hindi ang prinsipyo mamamatay na siya. Ang Diyos yung makapangyarihan eh. Kaya naman yung buhayin ulit talaga siya eh. Kaya nga na ibabasa sa krus eh. Hindi ang idea doon, mamamatay na siya. Eh, siyang nakakabuhay ng patay na. Yung pagkaramang buhay pa. Kung talaga ang kaligtasan ay good works, kaya niyang pababayin mo na, ay teka muna, di kay pusakal, baba muna. At kaya niyang ibaba yun. Tama ba? At kung bautismo nakakapagligtas, hindi siya nabautismuhan. Di ba? So, ibig sabihin, meron talagang taong pumunta ng langit na hindi naman nabautismuhan. Ngayon, kung ang bautismo ay napakahalaga sa kaligtasan, sasabihin abay, baba muna. At magsalwal. Hindi naman ganun nasabi. Kasi ako hiniwala, yung mga nakapako sa krus, nakabuyangyang. Kaya ang Diyos naging mukhang kahiyahiya ang Panginoong Hesus dahil sa ating kasalanan. Kasi isa sa kaligtasan ng kasalanan, kahiyahiya. Alam mo, ang kasalanan, nakakahiya. Yan dapat ang ramdam ng isang taong nakakay Kristo, nakakahiya ang kasalanan. Tama ba? Ngayon, hindi rin nabinyagan yan. Tama ba? Hindi rin sumunod 10 utos yon. Kaya nga siya pinarusahan hinihingi ng batas na siya'y parusahan. So, hindi siya manununod ng kautusan. Labagista siya, labagista. Tama ba? Pero bakit siya pinangakuan ng kaligtasan? Well, napaka-obvious. Kinilala niya ang Panginoon. Sabi, Panginoong Hesus, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. Nagkaroon siya ng pagsisisi. Obvious. Bakit? Ikaw bagay hindi pa natatakot. Tayo, kaya nandito dahil karapat dapat tayo. Pero ang taong ito ay walang kasalanan. Tama? Ngayon, ating nakuha, confirming do sa ating pag-aaral, number 1, confirming that death is not the end of life. Ayan ang ating makukuhang mensahe sa tagpong ito. Na yung physical na kamatayan ay hindi katapusan. Bakit? Sabi ng Panginoon, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So, hindi katawan ang kakasamahin niya doon. Tama ba? Ang kinasama niya doon ay kaluluwa. Kaya be sure na kapag namatay ka, ang kaluluwa mo papuntang langit. Dahil kung hindi yan palangit, pa-impyerno yan. Wala namang tinatawag na in the midst. Langit at impyerno lang ang pinag-uusapang patutunguhan. Wala pong purgatorio. Then number 2, natin kinuha na katotohanan sa tagpong ito, Christ alone can bring the sinners to paradise. Christ alone. Nilinaw na po natin yan. Ano? Ang sabi ng Panginoon, ngayon ay kakasamahin kita. Hindi sinabing, ngayon ay kakasamahin ka namin. Iisa po ang nangangako at kaya magdala sa atin sa paraiso. Christ alone. Kaya salaula at sala mali ang aral na kung hindi ka sasapi sa aming relihiyon, hindi ka maliligtas.
iyon na yung relihiyon mo. Sa dami din niya magbabarek. Sa dami din niya magsusugal. Alam mo yung nagtuturo na kung di ka daw sasapi sa kanila relihiyon, hindi ka maliligtas, naging manggugupit ko. Yan. Ang tagkukwento sa akin, de primera silang maninilip, maglalasing, magsusugal. Buhay nga hindi mo patino ng relihiyon mo, yung pagandaling ka sa langit. Tama ba? Only Christ can bring us to the paradise, to paradise. He is the only way. Not one of the ways, but He is the only way. Tama ba? So kung gusto mo pong pumunta ng langit, hindi iglesia ang sagot. Si Kristo ang lunas. Kaya nga tayo naawit, dugo ni Kristo ang lunas. Siya ang nagdala. Hindi iglesia ang magdadala. Saan ka nakakitang iglesia ang napako sa cross? Sila nga may pako. Bakit? Yung titilos eh. Nakita nyo gayon? Sila may pako. Christ alone can bring the sinners to paradise. At kapag ikaw ay mulat na sa katotohanan, makikita mo napakamali talaga ng kanilang turo. Never intended why the church built to be a savior. To become a savior. Hindi. Sabi nga sa inyo, kung ang iglesia ang paraan ng kaligtasan, nasaan si Moises ngayon? Nasaan si Abraham ngayon? Nasaan si Enoch ngayon? Nasaan si Abel ngayon? Nasaan si Adan ngayon? Wala pa namang church doon. Saka ang Diyos ay late. Bakit New Testament lang itatayo yung tagapagligtas? May tao din naman ng Old Testament. Sa laulang turo yan. Tama ba? Tama ba? As sabi nga ng 1 Timothy chapter 4 verses 1 hanggang 3, hindi ko sa ulo. Tingnan po natin. Naalala ko lang po. Tingnan niyo po ang sabi. 1 Timothy chapter 4. Verse 1 na lang. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritu mapanghikayat ang sa mga aral ng mga demonyo. Take note, mga aral ng mga demonyo. So hindi lahat aral ng Diyos. Tama ba? Okay. So Christ alone, maging maliwanag po sa atin. Ang iglesia pong ito, ang God is Able Baptist Church, walang ipinapakilala, kundi ipinapakilala ng Biblia na tanging tagapagligtas ng tao ay ang Panginoong Hesus. Alam niyo pong bakit? Silang ho yung taong walang kasalanan na pinarusahan para sa kasalanan ng iba. Bakit si Kristo walang kasalanan? Dahil ho siya ay Diyos na nagkatawang tao. Dahil kung siya ay hindi Diyos nagkatawang tao, hindi niya masasatisfied ang kabanalan ng Ama. Kaya walang babangong ibang tagapagligtas bukod kay Kristo. Kasi wala namang kapantay na kabanalan na taglay ng tao ang sinuman, kundi ang Panginoong Hesus. Naiintindihan niyo ba yun? Kaya ang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, sa laulang aral din yan. Christ cannot be the Savior if He is not equal with God the Father. Tatandaan po natin yan. Amen. Okay. So atin pong inaral din, comprehension of salvation for the sinners is not natural. Comprehension of salvation for the sinners is not natural. Alam niyo ba, ang maunawaan mo na ikaw ay maligtas ay biyaya ng Diyos. Bakit? Ating binasa yung verse 39. Ano sabi ng verse 39? As siya'y nalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi bagay ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Ano ang naiintindihan niyang ligtas kami? Hindi ho kaluluwa. Ang hagip lang niya, Panginoon, kung ikaw ang Kristo, bay, alisin mo tayo sa pagkakapako.
Ay, hirap nitong tayo ng tagal na nakabuyang-yang din eh. Ay makapangyarihan ka, bakit hindi mo tayo iligtas? Ang alam lang ng tao ay ligtas pag may bigas kung walay manigas. Yan lang ang alam ng tao. Puro pang physical. Yung hindi ka na bangungot, yung hindi ka na bangka, yung hindi ka na kubid, yung laging may laman ng bigasan, yan lang ang alam ng tao. Puro pang physical. Kaya nga, walang interest pag Bible. Eh, bakit? Hindi naman yan nakakabusog. Kaya masasabing, kaya ko, napaka-isa pang hunghang. Wala nang gagaling na tagapangaral kay Kristo at sa kanya mga apostoles. Pero persecuted pa rin si Jesus Christ. Why? Hindi nila matanggap ang katotohanan ng inaaral niya. Unless the Holy Spirit change the very disposition of our hearts, Christ not acceptable for the sinners. Even His teachings. Are you with me? Kaya alam mo yung maligtas, supernatural yan. Hindi yan natural. Yung ikaw ay makaramdam habang naikinig ka ng salita ng Diyos na ang bigat-bigat pala ng kasalanang ginawa mo, na nakakahiya pala ang ginawa mong kasalanan, at ikaw pala yung dahilan kung bakit si Kristo nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw yung pumatay. Basta paano sasabihin ako pumatay? Wala man ako doon. Alam mo kung bakit siya pinatay doon? Dahil lang kasalanan. Nagkataon nga lang silang nandun, wala ikaw. Para yung laging binibintang, kung ako'y kinasa panahon ni Eva, hindi ko kakainin ang bunga ang pinagbabawal. Baka sabihin ko sa iyo, kung ikaw ang nandoon, pati ahas kinain mo. Tama ba? Alam niyo ba, ang kasalanan, ang masamang kalikasan ng kasalanan nila ay katulad din ng masamang kalikasan mo ngayon. Di ka? Tingnan niyo ha, sila, sabi ka, bakit nasalita yung John 6 verse 47? Ang sa Diyos na ikinig ng kanyang mga salita. Bakit? Kahit noon pa, halata na ang tao ay hindi sa Diyos kasi hindi nakikinig ng kanyang salita. Anong pagkakaiba sa panahong ito? Mangyayari sa Bible na yan. Kapal na kapal. Walang picture. Samantala sa TikTok, nakakakinding ka pa. Wala akong ipinag-iba ang tao noon kaysa ngayon pagdating sa masamang kalikasan ng kasalanan. Kaya kung sila'y pinatay si Kristo, kung ikina sa panahon niyo, isa ka pa rin sa sisigaw, naipako siya sa krus. Ngayon kung naramdaman mo mabigat ang kasalanan, yan ang himala. Kasi tayo, hindi ho tayo malungkot sa kasalanan. Tayo malungkot lang sa kasalanan pag nahuli. Pag nabisto. Pero hanggat walang sumasaway sa iyo, walang bumibisto sa iyo. Kaya napakabiyaya yung ikaw ay nagkukusang magpabisto eh. Ibig sabihin, durog ang puso mo sa kasalanan. Marami ang tao ay hanggat hindi huli. Hindi haamin yan. Huli na ngay, hindi pa naamin. Kaya nakakulong na. Naku, hindi naman ako eh. Hindi daw siya nangain ng spaghetti. Ang ilong ay puro ketchup. Di ka? Alam mo, ang tao talaga yan, papatayin, titirisin, huli na eh. Sa mata pag tayo ng Diyos makatakas. Ang sabi ng Hebrew chapter 4 verse 13, lahat ng linilang ay hubad at hayag sa paningin niyaon na ating pagsusulitan. Sapagkat nakita ng Diyos na mabigat ang kasamaan ng tao. Nakita ng Diyos. Kita mo rin naman, ayaw mo lang aminin. Pero ang kaibahan lang sa Diyos, nakita niya na mabigat. Tayo kita natin, pero wala lang. Tama ba? Tama ba? Iba kasing tumingin ang isang banal sa kasalanan. Kita niya, ramdam pa niya ang bigat. Tayo makasalanan, aminado din naman tayo makasalanan, pero wala lang, bitin pa nga eh. Di ba? Di ba ang tao ay bitin sa kasalanan? Mababasa ko yung talata, Proverbs chapter 1. Hindi sila natutulog hanggat hindi nakakagawa ng kasamaan. Kumbaga sa iba, yung kape daw, hindi makapagpatulog. Ang iba ay baliktad eh. Lalong hindi makatulog pag walang kape. May magaganyan. Ay nakita ko mas pag-aaral, talaga hindi ka makakatulog pag nainom ka ng kape. Ay, kahirap na kinainom ng kape, kinakatulog.
Mahirap talaga yan. Pa hindi kinabanli, ah. Tama ba yan? Nakakalungkot to. Alam niyo, ang tao po ay, ang kaligtasan ay supernatural, hindi natural. Kaya yung nakapako sa kanan, nabiyayaan talaga yun. Kahit sa huling hantungan ng kanyang buhay, nabiyayaan siya ng kaligtasan. Kayo ba nabiyayaan na din? Kailan ka huling bagabag na bagabag sa iyong kasalanan? Sino dito ang nakakadama pag hindi nakapagbasa ng Biblia, hinang-hina? O sino dito yung lakas na lakas pag hindi nakapagbasa ng Biblia? Opo, kala nyo ka. Don't just claim that you're saved. May ebidensya yan. Your attitude towards sin, your attitude towards scriptures, your attitude toward the saints, magmamanifest po ang sinasabi mong kaligtasan. Tama. Si Ma'am Mars nag-chat sa akin kanina umaga. Pastor, aalisin niyo na ho ba ang live streaming? Wag po na ba, Pastor? Paano naman ho ako? Hagyan ako nakakita ng katuhan, maliligaw na naman ako. Sabi ko, hindi ho, pakagat lang yung sa mga membrong ayaw umattend. Kaya namang umattend. Hindi ko namin naalisan yan dahil may bisita, palalaganapin namin ang salita ng Diyos. Kaya ko sinabi yun, dahil may mga membro namang nahirati na diyan, ay kaya namang pumunta din eh. Tama ba? Oo. Yung ang lumpo hindi excuse na hindi makapunta din eh. Lalo namang kay malakas paspaan ng kabayo yung paa. Tama ba? Wag ko kayo mag-alala, Ma'am Mars. Hindi ko namin naalisin yan. Para inyo ito. Talagang, siya ay lungkot na mawawala. Ligtas yun. Yung iba naman hindi man nawawala pa eh. Siyang wala. Tama ba? Alam mo, madali ang maligtas dahil ito on the part of God. Pero it is impossible on the part of man. Kasi ang tao mas mahilig sa dilim kaysa liwanag. Mas mahilig sa mali kaysa tama. Mas mahal ang sarili kaysa sa Diyos. Paano aasahang lalapit yan sa Diyos kung walang supernatural na ginawa ang Diyos sa puso niya? Yan ang hindi naiintindihan ng ano yun? Answered, the question? Answering the calls? Kung naiintindihan. Kailangan magbasa ng Bible. Okay. Number 4, ating tiningnan. Corrupt sinners apart from the grace of God. Ito pa malupit. Ngayon comprehension of salvation. Corrupt sinners apart from the grace of God will die in stubbornness and in foolishness. Ano po ang tao? Kapag hindi talaga biniyaan, binago ng Diyos ang iyong puso, mamamatay ka ng matigas at mangmang. Tama ba? Ang tao talaga ay napakasutil. Kaya pagdating po sa Ezekiel 36 verse 26, sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Aalisin ko sa inyo ang batong puso. Kanya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. So, hindi relihiyon na nagbigay ng bagong puso. Hindi tatay mo, inay mo ang nagbigay ng bagong puso. Ang sabi ng Biblia, bibigyan ko kayo sa galing sa Diyos yun. Pero anong aalisin? Aalisin ko sa inyo ang batong puso. Ibig sabihin, hanggat hindi ka binibigyan ng Diyos ng bagong puso, bato ka. Kaya ang tao mamamatay ng matigas. Ngayon, kung naturingan ka ang baptist at ang tigas-tigas mo, baptist ka lang. Mind you, hindi nakakapagligtas ang baptist. Tama pa? Lalo sa iba. Nagtaas lang ng kamay, baptize na agad.
Meron ako nabalita isa din nga, preaching ka rin na tanghali. Oh, bakit? Aba, ay, 50 ang nagtaas ng kamay. Lapit agad kami sa swimming pool. Binautismohan agad namin. Kumusta? Yun, wala na. Akala kasi ganun lang kasimple yun. Sabi nga sa inyo, in spite of it, not because of it. Salamat, may naliligtas kahit ganun. Pero hindi dahil nun. Still, Christ is our Savior. Are you with me? Pero ang tao, hanggang di talaga, sa totoo na, mamamatay sa katigasan. Itong taong ito, di kayo nakabayubay? Namatay na lang ng gayon. Pero salamat yung nasa kanan ay, Panginoon, alalahanin mo ako. Kakatuwa yun. Ako iniwala, hindi yun namamanginoon dati. At hindi yun naamin, tayo kayo narito dahil tayo karapat-dapat. Ay yung isang mamamatay na sukat ayaw pang bumaba may kilala kami ng ganyan. Talagang mamamatay na sabi niya, huwag niyo akong gagayanan, huwag niyo akong gagayanan. Nanindigan sa kanyang maling paniniwala. Namatay na nga. Nawalang pa Jesus. Nakakalungkot ang tao. Ngayon, sabi nga ng Bible, kung mapakinggan nyo ang kanyang salita, huwag nyo papagmatigasin ang inyong puso. Tama? Okay. Number 5. Tatapusin po natin to. Para si Matar naman na sunod. Craving to live for fleshly pleasure only without regard to the righteousness and justice of God. Craving to live for fleshly pleasures only without giving regard to the righteousness and justice of God. Bakit natin nakuha yung puntos na yan? Tingnan po natin ang verse 39 to 41. Siya'y nalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi bagay ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Okay, yan muna. Yan muna po. Utek-utek, mga kapatid. Okay. Bakit niya gustong iligtas? Bakit gusto niya mawala sa krus? Katulad ba siya ng taong na salitay ngayon din, kasamahin mo kami sa paraiso? Hindi. Katulad ba siya ng isang lalaki na ikaw ba hindi natatakot hanggang ngayon? Sapagkat itong tao ay tinapa kung walang kasalanan, tayo karapat-dapat lang. Alam mo kung bakit siya gusto maligtas? Gusto mawala doon? Kasi mamimiss na yung kanyang pagbabarik. Paano ako makakainom ng lagay na rin? Panginoon, nakapako ako. Di ba? Alam mo mga tao, hanggat hindi ligtas, kaya ayaw mamatay. Tapos na ang ligaya ng buhay. Parang si Pero habang sinasalot, kaya lang tumatawag sa Diyos na hingi ng tawad dahil sa kasagsagan ng salot. Pero alisin mo ang salot, balik uli sa dating buhay. Ang taong ito ay hindi nananalangin na iligtas mo. Mali pa nga ang kanyang konteksto ng paghingi ng pagliligtas panglaman lang. At ako yung iniwala kung bakit gusto niyang maalis doon sa krus ng Kalbaryo. Para tuloy ang pagtutungit. Tama ba? Na hindi ko magawa at ako'y nakapako. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Hanggat ang tao hindi ligtas, hindi niya hinahangad ang Diyos. Ang hangad din niya ay napipigilan dahil ng kanyang katayuan. Gusto kong makalaya, Panginoon. Ang lungkot-lungkot ko. Tama ba? Alam mo kapag ikaw iligtas, masaya ka sa tagpong ito. Kaya ba masaya ngayon na nandito kayo ngayon? Pero pag hindi ka ligtas, pambihira, ang tagal naman, dami ko pang gagawin, naantay na ako ng kumari ko, kabibili lang namin ng bagong baraha. So, totoo na. Iba ang puso ng ligtas at hindi. Ang tao craving to live for fleshly pleasure only without giving regard to the righteousness and justice of God. Hindi mo lang niya nakita kung bakit siya nakapako sa krus dahil ang katwiran at hustisya ng Diyos.
Ang gusto niya, wala na akong hustisya, wala akong pakialam dyan. Ang gusto ko ako'y buhay at nagagawa ko yung gusto ko. Yan ang tao sa totoo na. Wala akong pakialam dyan sa ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay nagpaparusa. Wala akong pakialam dyan. Ang gusto ko ako'y nakain, nagiinom, ginagawa ko lahat ng gusto ko. At yan ang gusto pa rin niya, kaya siya gusto maligtas doon. Kasi hindi niya nakita yung nakita ng isang tao eh. Ang Diyos ay matuwid at makatarungan, kaya tayo na andito. Dapat lang tayo parusahan. Ay ikaw, ano ang tukmo ng utak mo? Makaalpas ng tuloy ang ligaya. Tama ba? Tama ba? Nako, sa totoo na. Halimbawa, may mga tinatawag na light COVID and severe COVID. Tama? Meron sa iba ay nabiktima ng severe. Ba't gusto pang gumaling? Naku, paano nandiyan nito? Ang tayo gayaan. Namimiss hindi ang church. Alam mo sa totoo na kapag ang tao nagkaroon sa peligro, yung bingit ng kamatayan, ang namimiss niya hindi church. Hindi Bible. Hindi ay si Christ. No, hindi. Wala yung tunay na malaking puwang sa puso ng taong di ligtas. Yan ang mensahe pinakikita sa buhay ng dalawang magnanakaw nakabayubay sa krus ng Kalbaryo sa kaliwa at kanan. Ikaw, kumusta ka? Anong namimiss mo? Ang lakas-lakas mo pa. Amen? Tama ba ga? Pag nakaramdam ka ng craving for spiritual things, praise the Lord. Ligtas ka. Huwag mo nang antayin, ikipako pa sa krus. Biyaya yun. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng mga bagong panganak na sanggol, nasain ninyo ang gatas na walang daya. Alam mo, nagnanasa lang sa Bible, yung ipinanganak na muli sa Espiritu. Yung iba nakikikout din naman ng Matthew chapter 4 verse 4, ang tao'y hindi nabubuhay sa magitan ng tinapay lamang, kundi sa magitan ng salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Alam mo sa totoo na hindi yan totoo hanggat di ka ligtas. Wala kang pagkagutom sa espiritual na bagay kasi patay ka sa espiritual. Pang-Kristiyano din yun. Are you with me? Doon ba tayo natapos? Then number 5. O, number 6. Number 6. Tingnan niyo po ang tingin. Considering Christ not Lord, but helper only. Ay ba ang tingin ng tao niligtas? Si Kristo ay hindi Panginoon. Katulong lang. Tingnan niyo po ang verse 39. Verse 39. Siya'y nalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ngayon sarili at kami. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo kami. Ang sarili at kami. Masasan siya po diyan, ang Diyos, hindi niya tinatawagan na may respeto at pangangailangang espiritual, kundi sa pagkakataong ito, tulungan mo ako. Pero, pareho yung dalawang yan, nang hindi pa nakapako sa cross, hindi nahingi ng tawag sa Panginoon. Para maraming tao ngayon, pag na-hospital, saka mamamanginoon. Katulong ang Panginoon. Jenny ang Panginoon. Hindi talaga Panginoon. Katulong. Paswerte. Pabuenas. Alam mo mga minamahal, ang Panginoon po hindi katulong, siya'y Panginoon. Saka ka tatawag sa Kanya.
pagpiligro. Lord, tulungan mo ako. Paano pag hindi na uli piligro? Panginoon, panuurin mo ako. Pag piligro, Panginoon, tulungan mo ako. Pag hindi, panuurin mo ako. Alam mo, ang tao ganyan. Ganyan ang tao. Napaka-practical, napaka-realidad. Yan po ang buhay ng tao. Ang Panginoon ho ay hindi Panginoon ng buhay. Amen? Ako ba iniwala kung halimbawa sinunod ng Diyos yung kanyang request na si Alpasan at yung dalawa, tuloy ang ligaya sa mali. Pero yung isa naman, ako iniwalang nabago ng Panginoon yon kung binigyan pa ng pagkakataong mabuhay uli. Tama ba? Kaya wag na natin pag-usapan, mamamatay na siya. Hindi, wag na natin pag-usapan yon. Ikaw ngayon pag-usapan, ang lakas mo pa. Tama ba? Anong gagawin mo? Alam na ng Diyos yun. Kaya hindi na siya ibinaba. Alam na ng Diyos yun. Ang suma nun. At kaya wag nating ipalusot kasi mamatay na siya eh. Bakit? Anytime naman pwede ka rin mamatay. Tama ba? Sabi nga ng Panginoon nung sinabubuhay my time is not yet come or ready. Already come. But your time is always ready. Ang aking panahon ay hindi pa narating pero ang inyong panahon ay laging pwedeng dumating na. Tama ba? So nakakalungkot po sa maraming tao hanggat hindi talaga ligtas, si Kristo ay katulong lang pero hindi Panginoon. Yan po ang tao. Iligtas po kami. Oh, lakas naman ang loob nito. Eh, sinasabi ang kapal naman ng mukha ng tao nga rin kung makautos sa Panginoon eh. Tama ba? Digat may dalawang lalaking umakyat ng templo. Si Pariseo, ang si maniningil ng buwis. Ang yabang ng Pariseo, ano sabi niya? Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ako ay ano yun? Gumagawa ng ganito, nagtatay, etc. At di man lamang katulad ng maniningin buwis na ito. Sapagkat ako ay lagi nag-aayuno, etc. etc. Pero ang lalaki, sabi niya, hindi man lang niya maitingla ang kanyang muka sa langit at dinadago ka ng kanyang sarili, Panginoon, mahabag ka sa akin. Alam mo sabi ng Biblia, ang lalaking ito ay inaring ganap sa isa, sapagkat ang nagpapakababa sa kanyang sarili, tinataas ng Panginoon. Itong lalaking ito ay may ganap ang utusan ng Panginoon eh. Samantala itong isa, ang sabi niya, kami karapat dapat, Panginoon. Tayo karapat dapat lang ibayubay at patayin. Alam mo, kapag malay ka sa kasalanan, mahihiya kang utusan mo ang Panginoon. Magmamakaawa ka sa Panginoon. Hihingi ka ng tawad sa Panginoon. Amen? Tama ba? Wala tayong pabaon. Wala tayong pahabilin sa Panginoon. Pero ganyan ang buhay ng tao. Kumusta ka? Amen? Alam niyo, ang ating claim lang sa buhay na ito is Christ. Kaya tayo ay we can come boldly upon the throne of grace because of Christ. Siya ang ating hugot kung bakit tayo malakas ang loob na humingi sa Diyos. Hanggat wala ka kay Kristo, wala kang karapatan. Magmakaawa ka. Hindi ka karapat dapat. Tama ba? Maliwanag ho baga? Yan ang tao eh. Ang tingin kay Kristo. Gamit. Kapag ikaw ay maliligtas, ang tingin mo kay Kristo, dapat kang gamitin. Hindi si Kristo ang iyong gagamitin. Yan ang tama. Ako'y magpapagamit, hindi mo siya gagamitin. Tayo ay binibiyayaan niya. Hindi tayo deserving. Tayo pinagpapaala niya, pero hindi natin siya pwedeng gamitin. Then last.
Ito yung naging bukang bibig ng nasa kanan. At ito yung maganda na mangyari sa tao. Created a new disposition of heart for wrong and for Christ. Tignan niyo po, nagkaroon siya ng bagong disposition, kalagayan ng puso sa mali at kay Kristo. Yan ang makikita natin dito. Tignan niyo po, basahin po natin ng verse 40 hanggang 43. At yun po ang tinatanggap ng Diyos. At yun po ang pupunta sa langit. Yan po ang pinangakuan ng Panginoong Hesus ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Bakit? Nagkaroon ng isang bagong puso sa kasalanan at sa Panginoon. Tignan niyo, datapat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi. Tignan mo, sinaway ha? So, ibig sabihin, hindi na sila magkakosa. Sinasaway na eh. Di ka? Hindi na siya kaisa. Hindi na siya kalampi. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng bagong pananaw. Nagkaroon siya ng bagong damdamin. Nagkaroon siya ng bagong panglasa. Ng pagkakilala sa sarili. Kaya nga siya pinangakuan, kakasamahin kita sa paraiso. Bakit? May himalang naganap sa puso ng taong ito. Ang sabi niya, sumagot ang isa at pagsaway sa kanya, sinaway niya eh. Kasi ang bigat na ng wordings ng sinasabi ng nasa kaliwa. Para hindi dapat sabihin ito eh, ng tulad naming makasalanan. Tama ba? Alam mo kapag ligtas ka, nalalasahan mo din yung salita na walang kakwenta-kwenta. O, sa totoo na. Ramdam mo eh. Nauumay ka, naaani, nakukornihan. Sa salita pa lang ng tao, lasa mo eh, ang walang kakwenta-kwentang bagay. Tama ba? Datapot sumagot ang isa at pagsaway sa kanya, huy, ka naman gayaan? Diyan mo, pag tayo nakalpas ka na ulit. Hindi ka pa baga natatakot. Ibig sabihin, alam mo, hindi ka pa baga natatakot. Ibig sabihin, sinidlan na siya. Dati hindi rin. Tama ba? May naganap po sa kanya. Sinasaway na niya. Kaya kung ikaw yung talagang biyaya ng Diyos, dati ka magbabarek, mananaway ka ngayon. Sasabihin mo, wag muna ngayon. May tao pa. Ako ay dating maninigarilyo. Dating magsusugal. Ngayon mananaway na. Hindi lang basta nasaway. Ayaw ko talaga nun. Merong mga magulang kung makasaway sa anak, huwag ka maninigarilyo. Kung makaup-up eh. Wala rin say-say. Ang maganda ka nananaway dahil ikay hindi din nagawa nun. Tama ba? Ano ba kaya ang mga bata natututo? Dahil din minsan sa ating mga magulang. Okay, kaya natutong manigarilyo dahil lang tatay at ng inay. Di ka? Kaya ako natuto ng mga kantang bastos eh. Bakit ka naman nung mag-abroad ng tatay? Isang kahong tape. Puro hatching ng hatching. Standang gusting. Nung bata pa naman ako, halos sa ulo ko yung lahat ng kantang yan. Kina Emil de Papin yan? Sa ulo ko yan. Yung hindi ako laruan? Sa ulo ko yan eh. Pati yung kina Air Supply, ba't ang talino ko noon? Sa ulo ko yan. Pero ngayon, biyaya ng Diyos. Pati awit ko, binago. Amen? Pag ako naharap sa video okay, ako'y naghahanap ng pang-Christian. Kaso lang walang makita agad. Kasi pag binago ang puso mo, hanggang labas yan. Pag binago ang puso mo, hanggang nguso yan. Tama ba? Created a new disposition. Kaya pakiano ulit na talata. Ang sabi dyan? Dati pa sumagot ang isa at pagsaway sa kanya, sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Tingnan, naiba ang tingin niya sa Diyos.
Not like before. Amen? Aralin niyo po ang Diyos. Nakakatakot talaga ang Diyos. Sa totoo na, mas nakakatakot ang Diyos sa tsunami kaysa sa tsunami, kaysa sa COVID. Dahil kung talagang oras mo, kahit hindi kadat nga ng COVID, pero hanggat hindi mo oras, control ng Diyos ang COVID. Tama ba? Ngayon, Pastor, bakit hindi ko pa naman oras? Ako'y dinat nga na yan. Baka may mensahe sa iyo ang Diyos. Tama ba? O kaya naman sa iyong pamilya. Ito ha, minsan may mga magulang na mainit ang magulang, pero ang mga anak walang pakialam. Minsan nakakalungkot ho, na kinakailangan pang may maghirap sa pamilya para magising yung kabuuan ng pamilya. Na hindi magigising kung walang ganun. Kaya matakot ho tayo, mas nakakatakot ho ang Diyos, mga minamahal. Mas nakakatakot ho ang Diyos. Hindi ho nakita yan ang nasa kaliwa. Pero himalang nakita ng nasa kanan. Hindi ka pabaga natatakot ngayon. Ibig sabihin, naramdaman niya, ang bigat pala ng kasalanan. Akala mo tayo papako, di ibig sabihin, lalo sa kabilang buhay, ramdam niya yon. Kaya nga niya nasabi, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. Bakit? Ay kung di ako hirap na. Dahil sa kasalanan ko. Lalo dyan kung hindi mo ko patatawarin. Tama ba? Eh maraming tao, mga kapatid, hindi ramdam yan. At nakakaawa ka. Kaya ang ganda na makinig ka ng salita ng Diyos, malay mo, sidlan ka ng takot ng Panginoon. Sa Panginoon. Tingnan ha? Hindi ka pabaga natatakot sa Diyos. Yamang ikaw ay nasa gayunding kaparusahan. Nag-iba ang pananaw, di ka? Nagkaroon ng bagong disposition. Hindi ka ba natatakot sa Diyos yamang ikaw ay nasa gayunding kaparusahan? Pinaparusahan tayo. Hindi ka pa matakot? Ako'y takot na. Ano pa sabi ng verse 41? At tayo, sa katotohanan ay ayon sa katwiran. Sapagkat tinanggap natin ang nararapat sa kabayaran ng ating manggawa. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng kamalayan. Lord, ay sa walang hiya kong ari. Sa kamakasalanan kong ari. Dapat lang naman ako hinihingi ng iyong hustisya. Ay yung iba hindi makita. Na ang tao daw ay kamahal-mahal. Alam niyo ba, ang Diyos ay hindi lang pag-ibig, siya'y banal. Siya'y hustisya. Yes, ang Diyos ay pag-ibig at yun ay nakaground sa holiness. Kaya sabi ng Hebrew chapter 1:10, inibig mo ang katwiran. Hindi na ibig ang kasalanan. Ngayon ang tao, minahal ka niya dahil ng kabanalan ni Kristo, hindi ikaw mismo. Are you there? Datapot ang taong ito hindi gumagawa ng anumang masama. Kita niya eh. Bakit niya namalayan siya'y walang ginawang masama? Bakit siya, bet niya alam, wala. Ano yun, nag-Bible study ba sila doon sa krus? Hindi naman eh. May pagkilos ang Diyos doon. Sense niya yon. Itong Panginoon ito, walang nagawa itong kasalanan. Tayo karapat-dapat, pero bakit niya nasabing wala siyang kasalanan? Dahil ako hiniwala ang Panginoon, habang nakapako, hindi nagre-reklamo. Tama ba? Kailan lang siya umimik eh? Nung umimik ng tampalasan. At ang inimik pa niya ay, Ama, alpasan mo kami. Hindi kayo nun. Sabi ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Alam mo yung 7 sayings na tinatawag? Wala dong complain na makikita mo. Walang segundo na ang Diyos ay nag-complain sa Ama. Dahil kung may segundo mo lang nareklamo ang Panginoong Diyos, walang kaligtasan. Siya'y gaya ng tupa sa patayan na hindi man lang umimik. Ginawa niya ang kaligtasan natin. Pero ito,
Makasala na naman, reklamo na reklamo. Ano ang tao kung makareklamo, kala mo na may karapat dapat pagpalain eh. Alam mo ang tao kung makareklamo sa Diyos, akala mo may karapatang hindi parusahan ng Diyos. Tama ba? Kaya ang magandang makita ng Diyos, ikinagsisisi at naikilala mong ang Kristo ang magdadala sa iyo sa kaharian ng langit. Hindi yung reklamo ka ng reklamo. Bakit? Ano sa totoo na? Ang mundong ito, silipin niyo ang Bible. Hindi lang sa COVID ang mundong ito karapat-dapat. Ang tao ay karapat-dapat sa impyerno. Bakit? Ano ka ugali mo sa Diyos? Ano ka ang asal mo sa Diyos? Pag niyakag ka pa, hirap na hirap ka. Tama ba? Tama ba? Yung pag-angkusain mo, niyayakag ka nang hirap pa. Pag Diyos ang usapan. Pag Diyos ang usapan. Pero pag sa kalayawan, hindi ka na inaanyayahan, nang aanyaya ka pa. Tapos magrereklamo ka sa Diyos, ang asal mo, tingnan mo. Tama ba? Sabi nga, kung makapula ka sa ilong ng iba, hindi ka manalmen. Tama ba? Minsan, kung ang Diyos, kung magreklamo ka, hindi mo tingnan ang buhay mo. Salamat nga't pinahihinga ka pa. Salamat nga't nakakakain ka pa ng kanin sa umaga. Kailan ka nanalangin na ikinakakakain pa? Parang minsan na ikaw ay pagsisilbihan talaga ng Diyos ang dating eh. Parang ang dating sa tao, pagsisilbihan ng Diyos eh. Bakit? Hindi ka wala nagpasalamat, nakakain ka pa, reklamo ka ba't walang ulam? Ang Diyos ay hindi mo alipin. Salamat ka't nakakakain ka pa sa asal mong yan. Sa totoo na ho. Balikan mong tanaw ang iyong ugali sa Diyos. Salamat, nakakakain ka pa. Lalo namang salamat kung napatawad ka. Tama ba? Kumusta ko kayo? Huwag ko tayong feeling somebody. We are not worthy. Verse 42. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. Oh, ba't na iba ang tingin niya sa Panginoong Jesus? Ba't interesado ngayon siya sa pag-ahari ng Panginoon? Tama ba? What a miracle. Verse 43. Sinabi niya sa kanya, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, ngayon, ay kakasamahin kita sa paraiso. Na hindi nasabi doon sa isa. Paano ang isa? Boasting eh. Sa Panginoon. Ay, Panginoon, ligtas mo ako! Saka siya, kung talaga ikaw ang Kristo, may parunggit pa eh. Kumbaga, may pang provoking spirit pa eh. Pati kung ikaw nga ang Kristo, para si Satanas lang. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo itong batong ito maging tinapay. Di ka ganyan si Satanas? Kung talaga ikaw ang anak ng Diyos, tayo sa itaas at ikaw magpatihulog. Sabi nito, kung ikaw ang Kristo, alpasan mo kami. Talaga hindi pwedeng sabihin yung ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Bakit? Si Satanas ang napapakinig ko sa iyo. Pero yung tao nagsisisi ng kasalanan at na iba ang pananaw kay Kristo, yun ang sinabihan niya ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Sana habang nakikinig kayo, iba na ang tingin mo sa dati mong buhay. At sana iba na din ang tingin mo kay Kristo. Dahil siya lang ang magdadala sa iyo doon. Tama ba? Huwag mo mamaliitin si Kristo. Huwag mo siyang ipapalagay na tao lamang, patay ka! Huwag mo ipapalagay siya propeta lamang. Dapat makakilala mong siya Diyos na tagapagligtas. Pag hindi, doon ka makakasama sa kaliwa. Hindi sinabihang ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Kung titingnan niya ang inyong puso ngayon at kita niya yan habang naikinig ka ng salita ng Diyos,
At titingnan din niya ang mata mo. Karapat dapat ka bang sabihan ngayon, kakasamahan kita sa paraiso? Tama ba? Kumusta ang attitude natin sa kasalanan? Galing yan sa Diyos. Tabi manalangin.